Hello! Welcome back to my channel. And for today's video, sagutin ko naman ang tanong ng ating isang naguguluhang kababayan. Ito nga po yung problema niya. Si kababayan ay mayroong ka-online relationship o boyfriend na matatawag online, which is napaka-common naman nowadays. Marami nang nagiging mag-asawa na nagkakakilala lamang online. Actually guys, honestly, ang napangasawa ko o ang asawa ko ay nakilala ko rin online. Yun nga lang ay mayroon na sigurong malaking pagkakaiba yung online relationship noon kesa ngayon. Kasi it was year 2000 at graduate ko lang noon sa college nung makilala ko ang asawa ko online kasi nagkatrabaho agad ako at yung trabaho ko ay sa computer. So, pag wala akong ginagawa at medyo bored ako, nakikichat-chat ako. Hindi pa yun uso yung mga messenger, diba? Facebook or kaya WhatsApp, wala pa noon. Computer lang talaga kasi ang cellphone noon hindi pa ganun ka high-tech. Ang cellphone ko noon ay 3210 at wala pa kaya akong cellphone noon, wala pa akong cellphone noon siguro. Kung kailan lumabas yung 3210, doon ako nagka-cellphone, okay? So, kung makikipag-chat ka sa ibang lahi, o kung gusto mong makapag-asawa ng ibang lahi, kailangan through mail, di ba? Yung pen pal, ang tawag nila. Nung lumabas na yung computer, pwede ka namang makipag-kaibigan, makipag-chat online, pero kailangan mo ng computer o kailangan mong pumunta sa computer shop. At ito na nga, ayun, doon ko nakilala yung aking naging asawa. So, iba noon, napakalaki ng kaibahan ngayon. Kasi bihira din yung mga voice call o kaya yung face-to-face sa camera. Wala pa din, hindi pa rin ganun ka high-tech. Although, pwede naman, kaya lang medyo mahal, may kamahalan. At malaki yung pagkakaiba ng technology ngayon compare noong so yun nga, nakilala ko yung asawa ko year 2000 at naging asawa ko siya 2003. Yan. Kaya hindi naman ako against doon sa mga relationship na online. Depende nga lamang kung paano kayong nakikipag-usap at kung paano tumatakbo yung relationship nyo. Gaano ba kaseryoso ito at gaano ba kaseryoso yung lalaki at ikaw sa kanya. Kaya naman yan sa kung paano kayo nagkakilala. Hindi yun yung importante. Ang importante, nagkakilala kayo. Kung pinagtagpo at tinadhana. Kaya lang, ang nakakasad ay yung pinagtagpo, pero hindi kayo tinadhanang magsama habang buhay. At ito nga, sasagutin ko yung tanong ni kabayan kung ipagpapatuloy pa ba niya ang kanyang relasyon o aasa pa ba siya na sila ang magkatuluyan pagdating ng panahon. Ganito kasi yung sitwasyon. Ang Pakistani boyfriend ay nandito sa Karachi. Ang problema, siya ay hindi pa stable. Okay? Nag-aaral pa siya at working student. So dito sa kaso ng boyfriend ni kabayan na nagsisikap para makatapos, kaya nga siya nag-working student, di ba? So ibig sabihin, gusto talaga niyang makatapos. At sa tingin ko, ang pamilya nitong lalaki ay hindi ganun kayaman. Kaisa pa ay wala na silang ina at may stepmother siya. Siguradong ang boyfriend na ito ay mga bata pa sa university pa lang. Okay, wala sa namang nag-working student ay yung mga nasa university na. Okay. Hindi rin kasi nabanggit ni kabayan kung ilang taon na ang kanyang fiancé, pero siguro nasa 20s na ito. Kasi nga, gusto na rin mag-asawa, kaya lang napipigil yung kanyang gusto kasi nga ang gusto niyang gawin ay makatapos ng pag-aaral, which is good. Napakabihira yan dito sa Pakistan na ang mga lalaki ay nangangarap na makatapos ng pag-aaral kahit pa mahirap ang buhay. So dahil nga itong si boyfriend ay may pangarap sa buhay, kaya naman siya ay nag-working student. Tulad ng sinabi mo, mahal ka ng boyfriend mo, okay? At ramdam mo rin na mahal ka, baka, oo, maaaring mahal ka niya. Pero yun nga, tulad din ang sinabi mo, mas pinipili pa rin niya o mas gusto pa rin niya na makatapos ng pag-aaral. Sa tingin ko, hindi pa rin talaga siya handa na mag-asawa. Although, mahal na mahal ka niya. Or, hindi ko lang alam kung gaano pa kalayo yung agwat ng inyong edad. Siguro sa plano niyang pakasalan ka, pwede naman. Kung makakapagantay ka, bakit hindi? Diba? Kung nag-aaral siya, di hayaan mo munang mag-aaral siya. At kung mahal na mahal ka naman talaga niya, ay siguradong hindi yan papayag na siya ay mai-arrange marriage o maikasal sa iba at pakakasalan ka niya. Ang maganda at hinahangaan kong ginagawa ng iyong fiancé is ang pag-aaral or sinusuportahan niya ang kanyang sarili para makatapos ng pag-aaral. So ibig sabihin, tandayan na ang lalaking ito ay isang lalaking responsable. At sigurado na magiging mabuting asawa. Tanong mo na kung ipagpapatuloy mo pa ba yung iyong relasyon o yung uasa ka pa ba na ikaw ay pakakasalan ng iyong fiancé. Hindi ko masasabi na oo, ipagpatuloy mo. Kasi alam kung paano ba talaga tumatakbo o ano ba talaga yung sitwasyon ng relationship nyo.
At kung gaano ba siya talaga kaseryoso, kasi nga bata pa yan, aling ikaw seryoso na. Kasi sabi mo nagtatrabaho ka na. So I assume na you are in more than 20. Maaaring mas matanda ka sa kanya. Saka parang nandoon na yung pag-iisip mo na kailangan ko pa bang antayin ito? Parang hindi ko na siya maaantay. Kasi nga, nandoon ka na sa edad na kailangan mo nang mag-asawa. Kaya parang hindi ka na willing mag-antay sa kanya. Nasa sayo, sarili mo ang tanungin mo. Ipagpapatuloy mo pa ba? Handa ka bang maghintay sa kanya hanggang sa siya ay makatapos? Yung ginagawa niya ay hindi naman masama. Kasi kung makatapos yan at magkakaroon ng magandang trabaho, para din yan sa inyong dalawa. Kasi kagaganda ng inyong kinabukasan at hindi siya umasa sa'yo. Siya mismo kasi alam niya na mahalaga ang may pinag-aralan. Mahalaga ang nakatapos ng pag-aaral. So alam niya, kung siya ay makakatapos ng pag-aaral, ay mababago ang buhay na mayroon siya sa ngayon. Kung ipagpapatuloy mo pa ba yung relasyon, although parang hindi maliwanag, di ba? Dahil nga, itong boyfriend mo ay, kung siguro kung tatanungin mo siya, kung pwede mo ba akong pakasalan ngayon din, kahit na hindi ka patapos ng pag-aaral, ay baka magdalawang isip pa yan. Kasi nga gusto talaga niyang makatapos ng pag-aaral. Tulad nga ng sinabi mo, nag-try din yung family niya na i-arrange siya, pero hindi niya tinanggap kasi nga gusto niyang makatapos ng pag-aaral. So, yung mga reaction niya at yung mga ginagawa niya ay pagpapakita na talagang pinahahalagahan niya ang pag-aaral, ang pagkakaroon ng magandang edukasyon. Ang pinakamaganda ay pag-usapan yung mabuti. Gusto ba niya na magantay ka? Baka naman kasi hindi naman niya pinipilit sa'yo na magantay ka. Then at the end, kapag hindi nangyari na kayo nagkatuluyan, parang pagsisihan mo lang. So, dapat mutual yung plan nyo. Kung gusto mong magantay at willing kang magantay, sabihin mo sa kanya, pag-usapan yung mabuti na if ever, kung mag-antay ka, okay lang ba sa kanya? Kapag nakatapos na siya ng pag-aaral, pa rin ba ang pakakasalan niya? Yung mga ganyan tanong, dapat direct to the point mo siyang tatanungin at dapat may assurance na talagang pakakasalan ka niya. Para naman hindi masayang yung pag-aantay mo. Baka mamaya nag-aantay ka, pero after niya makatapos, hindi naman ikaw yung pakakasalan niya. You have to make sure na yung gusto mo ay gusto niya rin. Pareho kayo ng plano para sa inyong dalawa. Aralan mong mabuti. I-analyze mo yung reaction niya, yung plano niya, yung nararamdaman mo. Kasi di ba sabi nila, malakas ang instinct ng mga babae. Ng isang babae, alam mo yan kung gaano kaseryoso, kung gaano katotoo itong lalaking ito sa'yo. Kung worth ba na antayin mo siya, mag-sacrifice ka ng mahabang panahon para maging asawa mo siya at maging asawa ka niya. Ikaw yung makakapagbigay ng tamang kasagutan sa iyong tanong kung ipagpapatuloy mo o mag-aantay ka sa kanya hanggang sa makapagtapos siya at kayo ay magpakasal. Hindi naman kasi importante yung edad eh. As long as hindi naman siguro yung ng age nyo, hindi naman siguro kalahati, 20 years, 30 years yung tanda mo sa kanya. So if makakapag-antay ka at makakapag-antay siya, okay naman yung relasyon nyo, then go ahead and wait. But if not, then you have to stop. Pigilan na lang natin yung ating sarili na ma-inlove palalo, lumalim palalo yung ating pagmamahal sa lalaking hindi naman talaga dapat nating mahalin. May mga lalaki kasi na kahit mahal ka, hindi nila kayang isacrifice ang kanilang pangarap. Hindi nila kayang isacrifice yung mga bagay na gusto nilang gawin sa buhay nila. Mga taong nasa palibot nila. Pero hindi ibig sabihin ay hindi tayo mahal, di ba? O yun, na mahal tayo, kahit naman tayo bilang babae, di ba? Minsan, kahit na mahal natin yung lalaki, bagay kasi na dapat natin i-sacrifice dahil sa pagmamahal na yan. Dahil sa pangarap natin, dahil sa gusto natin, dahil sa mga sitwasyon na ipipigas sa ating sarili para piliin yung gusto natin kaysa sa pagmamahal natin sa isang tao o sa isang lalaki. Yun nga, ang tingin ko naman hindi ka na bata. Kasi sabi mo nga, nagtatrabaho ka na. Kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo, para sa mga plano sa buhay at sa mga gusto mo sa buhay. Ito lang masasabi ko. Kung sa pakiramdam mo or yung itinuturo na isip mo at puso mo ay dapat mong ipagpatuloy yung inyong relasyon, ipagpatuloy mo. Kailangan ay ilagay mo rin sa isipan mo na kung ano man na maging bunga ng desisyon mo na ipagpatuloy yung relasyon ito, ay maging handa ka. Kung masaktan ka man at mas maganda kung hindi. Ang problema at sitwasyong hindi maganda ang dumating ay kaya mo itong harapin, kaya mong solusyonan at kaya mong i-handle ang iyong sarili. Continue, wala namang masama. Ang masama lang ay kung hindi mo kakayanin. Kung sa palagay mo ay masaya ka naman sa ginagawa mo, satisfied ka naman sa mga ginagawa niya, satisfied ka naman sa relasyon yung dalawa, long distance relationship, then continue lang. Suportahan mo na lang siya emotionally and mentally sa kanyang pag-aaral. Pero hanggat maaari, huwag nating i-involve ang pera.
Kasi mas masakit yung involve ang pera kaysa emotion pagdating sa relasyon. Hanggat maiiwasan yung i-involve ang pera, avoid it. Pag involve ng pera, parang wala na yung respeto. Wala na yung respeto natin, lalong-lalo na sa sarili natin. Kung ayaw mo namang ituloy, mas maganda. Lalo na kung sa palagay mo ay hindi naman dapat ituloy, di ba? Minsan kasi kahit alam na natin yung sagot, ay pinipilit pa rin natin sa sarili natin, no, hindi, ito dapat ang gagawin. Pero sinasabi natin, ang totoo talaga, mas malaki yung porsyento ng pag-iisip natin na ayaw natin. Pero mas ginugusto pa rin natin yung maliit na porsyento na sinasabi ng isip natin na ipagpatuloy. Kahit alam na natin yung sagot na hindi, gusto pa rin natin oo. So, kung sa palagay mo ay hindi na dapat, kumbaga itigil na natin. Huwag na nating bigyan ng pag-asa yung sarili natin, bigyan ng pag-asa yung kapartner natin, kasi ang ending, wala din naman. Mangyayari lamang at the end, pareho lang kayong masasaktan or mas masasaktan ka pa. Remember, bata pa yan eh. Kung baga masaktan man yan, hindi ganun ka lala. But I'm not judging that person, that hindi tayo makakapag-assume exactly ng ano ba talaga ang nararamdaman ng isang tao. So, hindi natin alam kung gaano ba kasakit yung magiging impact sa kanya if ever na itigil nyo yung inyong relasyon. Pero sa tingin ko kasi, dahil nga mas matimbang sa kanya yung pangarap niya makatapos ang pag-aaral, masaktan man siya. Handa niyang tanggapin. Kasi nga, may pangarap siya eh. Unless, kaya mong mag-sacrifice. I-sacrifice ang sarili mo, ang pangarap mo, o ang mga gusto mo, or halos pati buhay mo para sa kanya. Pero siguraduhin mo na ang sakripisyo mo yan ay nararapat para sa kanya. Na nararapat relasyon na mayroon kayo sa ngayon. Hope na hindi ko nasaktan ng damdamin mo. Ang sa akin lang kasi, take it or leave it. Ganun lang yun, di ba? Kapag kaya, go. Kapag hindi, back. Okay? Stop. Huwag nating ipilit ang hindi pwede. Pero kung pwede, ipagpilitan natin. Yan lamang, and thank you so much for watching. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Have a great day, everyone. See you on my next video.